Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 26 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit, chapter 145. Basa. Pakisabayan ako guys para pare-pareho tayo dito matuto. Awit ng pagpupuri katha ni David. Awit chapter 145 verse 1. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Verse 2, aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Verse 3, dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikay purihin, kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Verse 4, sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihayag nila ang magawa mong makapangyarihan. Verse 5, ang karangalan mo at pagkadakila ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Verse 6, ang mga gawa mong makapangyarihan ipamamalita sa lahat ng tao ay aking sasabihin ikaw ay dakila. Verse 7, ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila nang may kagalakan ang iyong katwiran. Verse 8, si Yahweh mapagmahal at puno ng habag, hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Verse 9, siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamalagi. Verse 10, magpupuring lahat sa iyo o Yahweh ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Verse 11, babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Verse 12, dakila mang gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mapabatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Verse 13, ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago, di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat, ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Verse 14, siya tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Verse 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan, siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Verse 16, guys, yung verse 15, hindi lang na wag lang kayong basta-basta lang na God, pahingi ng pagkain. Siyempre, kumilos din kayo guys. Kailangan nyo rin magtrabaho. Okay, ulitin ko yung verse 15. Although nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Lagi nyong tandaan yan. Verse 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan, siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Baka parang sa story ng Juan Tamad ba, naghihintay lang na bumagsak yung bayabas. Ibig ko sabihin, syempre, magdasal kayo, pero dapat naman, kumilos naman kayo, magtrabaho naman kayo para magkaroon ng income. Verse 16, binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa, kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Verse 18, siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinamang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Verse 19, bawat kailangan ng taong tapat ay may takot sa kanya. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Verse 20, yaong umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya'y walang mabubuhay. Awit chapter 145 verse 21, aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Awit chapter 146, papupuri sa Diyos na tagapagligtas. Awit chapter 146 verse 1, purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh o aking kaluluwa. Verse 2, pupurihin siya aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Verse 3, sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak kahit kaninong di makapagligtas. Verse 4, kung sila'y mamatay, balik sa alabok kahit anong plano nila'y natatapos.
Verse 5, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Diba halos lahat naman ng churches is Bible ang sasantalan. Word of God nga, ika nga, diba? Nandito sa verse 5, tingnan nyo. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sino ba ang Diyos ni Jacob? Diba si Father God? Bakit mayroon nga yung mga iba-ibang Diyos? Kumbaga sa hindi si Father God ang Diyos nila, kundi iba. So, dapat kung talagang dala nyo ang Bible, dapat si Father God lang ang Diyos. Okay, ulitin natin. Verse 5, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Verse 6, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay ang kanyang pangako ay maaasahan. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung ang Israel ang siyang pinagpala rito ni Father God, dapat dyan sa bansang Israel, si Father God lang ang ang Diyos. Huwag silang maghalo ng kung ano-anong pananampalataya ba. Marami kasing hindi si Father God ang ang Diyos ng iba. So dapat para talaga maligtas ang kanyang lupang pangako, dapat si Father God lang talaga ang Diyos. Okay, ulitin ko yung verse 5. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Verse 6, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay ang kanyang pangako ay maaasahan. Verse 7, panig sa naapi kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya ang mga nabihag. Verse 8 guys. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya hinililingap. Verse 9, isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y noon. Sa lupain nila'y doon tumatahan, tumutulong siya sa balot o lila, ngunit sama-sama ay parusang hatid niya. Verse 10, awit chapter 146, verse 10, walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos mo Zion ay mananatili, purihin si Yahweh. Awit chapter 147, pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan. Awit chapter 147, verse 1, purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos, ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. Verse 2, ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Verse 3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Verse 4, alam niya at natitiyak ang bilang ng mga bituin isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Verse 5, si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, taglay kanyang karunungan, hindi masusukat. Awit chapter 147, verse 6, taong mapagpakumbabay, siya niyang itataas, ngunit lahat ng mayabang sa lupa ay ibabagsak. Verse 7, umawit ng mga imno, at si Yahweh ay purihin ang ating Diyos, at ang alpa ay tugtugin. Verse 8, ang ulap sa kalangitan ay siya ang naglalatag, itong lupa'y dinidilig ng saganang tubig ulan. Sa bundok at gubat na may mga damoy binubuhay. Verse 9, pagkain ng mga hayop, siya rin ang nagbibigay, pinapakain nga niya, nagugutom na inakay. Verse 10, hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas, kahit mga piling kawal hindi siya nagagalak. Verse 11, ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya ay labis, sa kanilang may tiwala, sa matatag niyang pag-ibig. Awit chapter 147, verse 12, purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem, purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Zion,
Verse 13, pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo't mga lingkod, pinagpala niyang lahat. Verse 14, ginagawang mapayapa ang iyong hangganan, sa kaloob niyang trigo, bibigyan ka ang kasiyahan. Verse 15, kapag siya nag-uutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Verse 16, singkapal ng damit tupa, mga yelong pumapatak para itong alikabok na sa lupa'y nalalaglag. Verse 17, mga yelong buo-buo, sinlaki ng manting bato, lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Verse 18, ang yelo ay natutunaw. Sa isa lang niyang utos, umiihip ang hangin at ang tubig ay umaagos. Awit chapter 147, verse 19, kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tontonit mga aral ibinigay sa Israel. Paano naman kami, Father God? Wala kami sa Israel. Baka pwede naman, isali mo kami dyan. Pilipinas. Okay, verse 19, kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tontonit mga aral ibinigay sa Israel. Dugtungan natin para isama natin at sa Pilipinas. Para masali tayo sa biyaya. Verse 20, ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Aray ko po. Awit chapter 147, verse 20, ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. Ito nga lagi ko sinasabi, bakit ayaw nyo kaming isali dito? Puro lang Israel ang nakalagay talaga dito sa sa Bible. Baka naman, Father God, isali mo na kami. Sa biyaya. Pero sa gira, huwag mo kami isali dyan. Yung mga gira-gira nila, guys. Kung sa bagay kasi, sabi ko sa inyo, history na lang yan. Yung mga gira nila. Pero ngayon kasi may gira din sila eh. Yung Israel. Yung Gaza, guys. Diba? So, baka next generation ng Bible, isasali na rin yung sa panahon natin na may gira ng Gaza at saka Israel. Pero ito kasi panahon pa to nila David. Okay, bukas is 27 March 2024. Ang bilis talaga ng araw, no? Susunod, April na. Bye everyone. God bless.